Ito ang librong pinangagatang Lipay. Sa bawat bulaklak, sa hardin ni Lola, ay mayroong mga diwatang napakaganda ng mga pakpak. Ngunit bakit tila may isang kapansin-pansing diwata na hindi lumilipad? Ayan ang diwata. Bakit daw hindi lumilipad ang diwata? Nakikita niyo ba? Sa isang bulaklak na rosas, si Mahika ay humugot ng hininga. Napakaliit ng mga pakpak ko. Nahihiyang sinabi ni Mahika. Nahihiya daw siya ang liit ng pakpak niya. Bakit kaya? Umiiwas din si Mahika tuwing nagdidilig ng halaman si Lola. Baka mabasa ang mga pakpak ko. Kakapintura ko lamang nito. Di ba pag ang pakpak, pininturahan mo, ayaw mo mabasa? Bakit kaya? Kasi, bawal, hindi ka makakalipad at mawawala yung pinintura mo. Takot si Mahika na makita ng iba ang tunay na kulay ng pakpak niya. Dahil siya ay nahihiya, hindi siya lagi nakakapasyal sa hardin. Mahika, samahan mo kaming lumipad, sabi ng kanyang mga kapatid. Ayun yung dalawang kapatid niya. Sabi ni Mahika, sa susunod na, tutuksuhin lamang ako ng iba dahil sa pakpak ko. Ngunit hindi mo ba nasusubukan lumipad? Hindi mo malalaman kung hindi mo masusubukan, sabi ng kanyang mga kapatid. Malungkot na umuwi si Mahika sa kanyang bilang. Sabi niya, hindi ako nanarapan sa hardin na ito. Mabuti siguro kung maging abo na lamang ako at magdamo. Walang makakaalala sa akin dahil ang pangit ang mga pakpak ko. Walang maghahanap sa akin dahil iba at ang dito na lamang ako. Susad si Mahika, nandun siya sa rose niya. Piniliyak siya, yun ang naiisip niya. Nagplano si Mahika na umakyat sa pinakatuktok ng puno upang tumalon dahil alam niya hindi siya maliligtas ng mga pakpak niya. Akala niya kasi super small ng pakpak niya eh. Pag small yung pakpak mo, feeling mo hindi ka makakalipad, di ba? So, noong umaga, nag-start siyang paglakad. Umalis siya. Naglalakbay siya patungo sa pinakamataas na rosas. Tapos nakita niya yung sun. Asan yung sun? Yung yellow. Nakita niya yung sun. Tapos sabi ng sun sa kanya, Mahika, tila ikay mas maaga pa sa aking dumating at naglalakbay. So, na-curious yung Mahika. Na-curious yung Mahika. Sabi niya, anong espesyal sa'yo araw? Ang init-init mo at napakaliwanag. Hindi ka ba nahihirapan? Kayo ba? Pag sobrang init, di ba? Pag sobrang tirik yung araw, di ba pumapasok kayo sa loob ng bahay? Ayaw nyo mainit. So, tinanong yun ni Mahika sa sun. Anong special sa'yo? Ayaw ka nga ng kids, mainit. So, ang sabi ng araw, dahil ako'y maliwanag at mainit, walang lumalapit sa akin. Pero, ako ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay sa mundo. Nakaganda yung sun na sinasabi mo yun. Sabi naman ng langgam, nakita niyo yung langgam. Ano ang special sa'yo, langgam? Maliit ka at kaunti lamang ang kaya buhatin. Sabi ng langgam sa kanya, maliit man ay matalino ako. Kaya kukuha din lahat ng bagay sa mundo basta kasama ko pamilya ko. Sino dito yung matalino? Diba? Kayo, kahit small pa lang kayo, sobrang talino na. Ganun din si langgam. Sabi niya, ano ka si Bubuyog? Sabi ni Bubuyog, sabi niya kay Bubuyog, ikaw Bubuyog, ano ang espesyal sa'yo? Tinatakbuhan ka ng mga bata sa kung dumarating ka. Ayaw nila sa'yo. Sabi ni Bubuyog, takot man ang iba sa hindi nila naiintindihan, hindi ibig sabihin ay ayaw nila sa akin. Tanggap ko kung sino ako at ang
Huwag mong tapusin ang paglipad mo dahil lamang sila ang mga bakbak mo. Nag-aalala si Mahika na sinabi yun. So sabi sa kanya ng matandang man, na matandang theory, at sino bang nagsabi na hindi ko tanggap kung sino ako? Sino bang nagsabi na tanging ano nga bakbak ko? Pupunta ako sa tuktok upang makita ang buong herdin ni Lola. Saan ganda lahat ng iba't ibang uri ng ganda na sinasabi mo? Nakasmile daw siya na sinabi mo yun. Tama si Mahika, sabi niya, "Ma'am, ngunit iba ka. Sila daw yung bakbak niya, iba siya. She's different." Masasabi sa kanya, alam niyo ang sabi sa kanya ng magandang theory? Lahat tayo ay magkakaiba. Nasubukan mo na bang lumipad at makita ang iba? Lahat tayo ay may kanya-kanyang katangian at ganda. Habang nagkikwentuhan, ay nakarating na sila sa tuktok ng puno. Ang sabi mo ay ayaw nilang lumipad. Tanong ng estrangerong diwata. Tinulak ni si Mahika mula sa tuktok ng puno. Nagulat si Mahika. Paano sumigaw? Paano pag nahulog ka sa puno? Ano sasabihin mo? Siyempre matatakot ka, di ba? Pag nahulog ka, tinulak ka, matatakot ka. Ano gusto niyo sasabihin? Sumigaw si Mahika at hindi na malaya na yung pakpak niya. Inilipad siya pataas at iniligtas. Akala niya mauulog na siya, pero lumilipad siya. Sa pagbukas ng kanyang mga mata ay nakita niya ang ganda ng kapaligiran. Kasabay na nakita niya ang iba't ibang uri ng mga pakpak ng mga diwata sa hardin ni Lola. Lahat ay magkakaiba. Walang perpektong mga pakpak. Pero bakit parang perpekto ito nakisabi ko? Sabi ni Mahika. Masayang lumipad si Mahika nang sabitin ng estrangerong diwata ang mga taga, hindi mo gusto maglapo, gusto mo lamang na may makakita sa iyo at pagkasimula yun sa iyo. So, na-curious si Mahika ligid. Sabi niya, ano ang iyong pangalan? Sabi niya, ako ang mas malakas na ikaw, makikilala mo rin ako balang araw. Basta manatili ka lamang sa paglipad. Simula nung araw na yon, naiintindihan ni Mahika na hindi siya nag-iisa. Malaya siyang nakakalipad sa hardin ni Lola. Kahit na siya hindi kakaibang pakpak, tanggap niya ito dahil alam niyang espesyal siya at lahat ay may talaga. Naalala niya ang estrangerong diwata na kakilala niya at isip kung ano kaya ang pangalan nito. Yung name pala ng big girl and big fairy is Mahika. Mahika daw yung name niya. At nakilala niya rin ito nung mga time na lumilipad siya at naglalakad siya. Yun ang story ng lipad. Grabe naman. Diba? Natutuwa yung mga bata. Ganda-ganda naman ng ating kwento. Ng lipad at ang kwento ni Little Mahika. Ayan. Siyempre, ang katanungan natin, bago kong tanungin yung mga bata na narito sa Sunod Edsa, Ika, ano ba yung, kumbaga, naging inspirasyon mo sa paglikha ng mundo, kwento? Bakit natin naisipan mong isulat? Actually, kids, si Mahika ay ako nung bata pa ako. Si Mahika, tayo mga kids, di ba marami tayong mga question kay Mami, marami tayong mga tanong. And as we grow up, pag tumatanda tayo kids, matututunan natin ay magkakaroon tayo ng mga sagot sa mga tanong natin. Ganun si Mahika. Kaya yung theory, yung big theory, which is ito, yun si Mahika nung tumanda na siya with all the knowledge na natutunan niya sa buhay niya. Nakita niyo, di ba naglalakbay siya? Ang dami niyang tanong kay Langga, dami niyang tanong kay Pig, kay San. Ganun din tayo mga bata. Curious kasi tayo. Eh, hindi maling magtanong. Kasi along the way na pag tumatanda tayo, matututo tayo, eh yung mga tanong natin na yun, yung huhubog sa atin. Yan. Pero ngayon, binabanggit mo yung ilan sa mga dapat kumbaga makiuwi, mabaon ng mga batang ito sa kanilang mga bahay, kasama ng mga magulang. Alam ko sa tuwing Don't
Pero ano ba yung mga ilan pa sa mga gusto mo talagang bitbitin nila pag uwi nila sa kanilang mga tahanan?